Eto na ang pahabol na trade ni Lolo Bron na huli pa. Ibang klase rin naman kapag si Lolo Bron na nga po mismo ang gumawa ng malaking move. Nagulantang nga po ang lahat dahil para talagang pinatahimik muna ni Lolo ang madla bago gawin to. Di na nga po kailangan pang maghintay o magpatumpik-tumpik pa. Lalo pat alam nga po nating lahat na anytime rin kung gugustuhin, pwede na nga po talaga siyang magretiro. Wala na nga po siyang dapat pang patunayan para sa iba. Pero mukhang ayaw pa rin nga po talagang tumigil ni Lolo Bron at gusto pa rin nga pong makaisa pa ng titulo kahit medyo alanganin nga po sa lineup na meron sila. Paano ba naman kasi mga kapatid, ayaw pa rin nga po papigil ni Lolo at eto pa ang pahabol niya. Nagbabaka sakaling masungkit pa ang inaasam ng lahat. Aminin man nga po natin o sa hindi, talagang may kulang pa rin sa roster nila. Hindi na nga po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang tinutukoy nga po natin na pahabol ni Lolo sa trade etong si Chris Middleton. Nakita naman nga po natin kung ano ang kakayahan ng mamang to. Pinamalas nga po niya sa ating lahat yan nung masungkit nila ni Ate Tukumpo ang titulo noong 2021. Kaya walang duda para kay Lolo Bron na malaki ang maiaambag nito sa kanila, lalo na nga po sa playoffs. Take note din nga po mga kapatid sa buyout nga po nila balak kunin to dahil mukhang wala rin nga po talagang plano ang Dallas sa kanya na pang long term. Parang ala Ayton din nga po ang kalagayan itong si Middleton. Alam niya antimano na papalayasin din siya ng team kahit pa disenteng-disente naman ang kaya niyang magawa. 13 years veteran na nga po ito. 43.3% sa shooting field kaya smart move nga po to sa LA pag nagkataon. Di lang rin steady shot maker ang mamang to. May depensa rin nga po to sa perimeter at yan nga po ang pinupunto nila Lolo Bron at Pelinka na klase ng manlalaro na gusto nilang makuha. Pero eto nga po ang isang mas malala pa sa trade na yan. Eto nga po ang pagbabalik ni Lolo sa Cleveland Cavaliers na una niyang team at pinangakuan na magbabalik para lang makakuha ng titulo. Nagawa nga po yan ni Lolo Bron dati. Kung natatandaan nyo, 3-1 na nga po sana ang standings nila sa finals nung nakalaban nila sila Curry. Pero nabaligtad nga po niya ang lahat. First time in history sa NBA nga po yan na merong team na talagang dehado na nabaliktad pa at sila pa ang nakasungkit ng kampyonato. Ang iba naitab na lang sa 3-3 sa finals pero kalaunan natalo nga rin po. Kaya napakalaking bagay nga po niyan sa isang LeBron James, lalo pat nagawa nga po niya yan sa kupunan na mahal niya dahil tiga dyan nga din po si Lolo. Samantala Larry Bird trade ng Boston, Diyos ko po. Sino ba namang mag-aakala sa ganito mga kapatid? Parang pinagsakluban yata ng kaswertehan itong sina Tatum at Brown. Well, para sa mga fans, malamang na-miss nila ang isang Larry Bird sa kanilang team. Kaya ang ganito nga pong pagkakataon, lalo na rin nga po sa pamunuan, talagang hindi nga po nila papalagpasin. At ang pinakamalupit pa nga po dito, batang bata pa nga po mula sa France, kababayan din pala ni Wemby. Halos lahat nga po napapalingon sa galawan ng batang to dahil ala Larry Bird nga po talaga. Biruin mo ba naman mga kapatid, ang lahat nga po ng fans ay nagagalak sa batang to dahil animoy halos walang pinagkaiba sa legend ng Boston Celtics. Kagaya nga po ni Bird, nabansagan din nga po itong walking mismatch. Napaka-unique nga po ng ganitong klaseng talento. Combination lang ba naman ng pang-elite na taas at pang-guardia na skills tapos samahan mo pa ng high-release shooting. Aba, sino ba namang makakabantay sa batang to, diba? Napaka-imposible nga po talagang mabantayan. Parang ala KD rin na kapag nakaporma na nga po sa gilid, wala na, tumalon ka pa, finish na ang bumabantay. Eto nga po si Roman Domon mula Pransya at kasalukuyan nga po siyang naglalaro sa Murray State University sa Amerika. Nakatutok nga po ang lahat sa batang to. Kuwang-kuwa nga po niya ang galawan ng isang Larry Bird at kuwang-kuwa rin nga po niya ang mata nila Tatum at pamunuan ng Boston. Top tier level nga po ang laruan ng batang to. Kaya sino ba namang team ang magpapakawala pa sa ganitong klaseng dekalibre na player? Bata pa pero maliwanag na nga po kung saang liga babagsak to sa future at maliwanag na maliwanag nga din po yan para sa Boston.